Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Paco. Taong 1997. Probinsya ng Quezon Province. Sa isang maliit na kubo ay makikita ang matandang si Lolo Ingo na nakatanaw sa kanyang apo na si Paco. Nanunungkit ito ng bunga sa punong mangga. Ako, pumarito ka sa tabi ko. May sasabihin ako sa iyong mahalaga po. Sigaw ni Lolo Ingo at kagad namang lumapit ang lalaki. Olo, bakit niyo ako tinawag? Kinukuha ko pa yung mga mangga eh. Tugon ni Paco, habang tangan pa ang mahabang panungkit na gawa sa kawayan. Mamaya mo na ipagpatuloy. Pumasok ka muna rito sa loob ng kubo at meron akong ibibigay sa iyo po. Muling wika ni Lolo Ingo. Pumasok naman si Paco sa kubo. Inilibot nito ang mga mata sa loob. Maya-maya pa'y nakita niya ang lolo na may hawak na isang maliit na kwaderno. Kulay itim at may kalumaan na akong titignan. Sa loob nito ay nakasipit ang isang panyo na may nakasulat na mga salita na hindi niya mawari kung ito ba ay wikang Tagalog o dialekto sa ibang lugar. Ibinigay ng matanda ang mga yon kay Paco. Lo, para saan ho ba ito? Matanda na ako para mag-aral pa ha? Tanong ni Paco, sabay tawa ng malakas. Huwag mong tawanan niyang libro, apo. Wala akong kayamanan at mga lupain. Kaya yan lamang ang maipapamana ko sa iyo. Nakasulat dyan ang orasyon para sa orasyon ng kabal at kunat. Tugon ni Lolo Ingo. Natigilan si Paco sa sinasabi nito. Ang orasyon na kabal at kunat ay minsan niya nang narinig sa mga tao sa kanilang sityo. Sinasabing merong taglay na mga orasyon ang kanyang Lolo Ingo. Dati na itong natamaan ng bolo nang minsang umawat sa mga lasing na nagkakagulo. Ngunit sa halip na dumugo ang parte ng katawan na natamaan, tila dumampi lamang ang bolo sa balat ni Lolo Ingo. Niwala itong dugo at wala ring sugat. Binuklat ni Paco ang maliit na kwaderno. Pinasadahan ng mabilis ang mga pahina. Lolo, totoo po ba talaga na may orasyon kayo? Buong akala ko po, chismis lang yun eh. At saka, bakit sa akin niyo po ito binibigay? Ba't hindi na lang kay tatay? Naguguluhang tanong ng binata. Kasi iho, masyadong mahina ang loob ng tatay mo. Ikaw po ang napili ko ng mga laga sa orasyon ko. Alam kong may angking tapang ka at lakas kagaya ko. Gusto kong aralin mo ang mga orasyon na nakasulat dyan. Tugon ni Lolo Ingo. Kagad na napalitan ng galak ang kabang nararamdaman ni Paco kanina. Isang malaking responsibilidad ang magtaglay ng ganong uri ng orasyon. Maaaring malagay sa kapahamakan ang buhay ng sino mang nagmamay-ari noon. Kapag wala na ako sa mundong ito, apo, ikaw na ang aasahan kong magprotekta sa orasyon laban sa mga taong magtatangka na kunin yan. Wika ni Lolo Ingo. Hindi na nakapagsalita pa si Paco.
Napaisip ito sa maaaring mangyari. Isa itong magandang pamana mula kay Lolo Ingo. Bilang takaw away at palaging laman ng gulo sa kanilang sityo, malaking bagay ang pagkakaroon ng orasyon. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Nakabisa na ni Paco ang orasyon na laman ng kwaderno. Subalit kasabay na matagumpay na pagsasanay ang pagkakaroon din noon ng malubhang sakit ni Lolo Ingo. Hindi nga nagtagal. Hindi na kinaya pa ng katawan ng matanda. Namatay na lamang ito habang nakaratay sa kama. Mula nang mamatay si Lolo Ingo, katakataka ang pagbisita ng mga tao sa kanilang tahanan. Nagpapakilala ang mga ito bilang kaibigan ni Lolo Ingo. Ngunit ayon sa kanyang ama, walang ibang kaibigan ang lolo niya kung hindi ang lalaking nagngangalang Amador. Marahil ang mga ito ay nagmamanman sa tangan ni Lolo Ingo. At anumang oras, maaaring manganib ang buhay ng pamilya nila. Kaya mas lalo pang inaral ni Paco ang orasyon ng kabalat-kunat. Palaging dala ni Paco sa bulsa ang maliit na kwaderno, habang ang panyo naman na may nakaburdang mga orasyon, pirming nakatali sa kanyang braso. Alinsunod sa bilin ni Lolo Ingo na huwag itong ihiwalay sa katawan. Hanggang sa isang araw, isang lalaki ang napansin ni Paco na paligid-ligid sa kanilang bakuran. Hindi ito pamilyar sa kanya at sa palagay niya ay taga-ibang bayan ito. "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ni Paco sa lalaki. Nataranta ito kaya naman dali-dali itong kumaripas ng takbo. Ngunit naging mabilis ang kilos ni Paco. Hinabol niya ang lalaki at madali niya itong nadambahan. Pareho silang bumagsak sa lupa. Kaagad namang sinakal ni Paco ang lalaki. Ngunit laking gulat ng binata nang nagawa pa nitong makabunot ng patalim mula sa bulsa ng pantalon nito. Isinaksak ng lalaki ang balisong na hawak sa tagiliran ni Paco. Napabitaw naman ito at kagad na kinapa ang saksak. Kapwa ng laki ang mga mata ni Paco at ng lalaki. Nang walang makitang sugat at dugo sa tagiliran nito, napatingin sila sa hawak na balisong ng lalaki. Balikuna ang matulis na parte at tila nayupi ng metal. Sa puntong yon, natigilan si Paco. Napagtanto niya na totoo pala talaga ang kabal at kunat na tanga ni Lolo Ingo. Rumehistro ang malawak na ngiti sa mukha ng lalaking kaharap ni Paco. Saka sumigaw. Nasa iyo pala ang hinahanap ko, bata. Ibigay mo sa akin ang orasyonin ko. Sigaw ng lalaki. Sabay sugod kay Paco. Mabilis namang nakaiwas ang binata sa ginawang pag-atake ng lalaki sa kanya. Ilang beses itong nagtangka upang saksakin si Paco. Kahit na alam nitong hindi ito tatablan. Sa bawat pag-iwas ni Paco, ay siya ring pag-atras nito. Gusto man niyang salagin at suntukin ang lalaki. Hindi niya magawa sapagkat mabilis ang mga kilos nito. Maya-maya pa, nawala ng balanse si Paco at muling natumba sa malamig na lupa. Nagkaroon ng pagkakataon ang lalaking undaya ng saksak ang binata. Hindi nito tinigilan ang pagsaksak hanggang sa isang 2x2 na kahoy ang humampas sa likod ng lalaki. Napasigaw pa nga ito sa lakas ng hampas. Walang nagawa ang lalaki kung hindi kumaripas ng takbo.
palayo sa kinaroroonan ni Paco. Samantala naman, dumako ang paningin ni Paco sa isa pang lalaki. Hawak pa rin ito ang 2x2 na kanina. Ipinalo sa nagtatangka sa kanya. Tinulungan pa siya ng lalaking makatayo at saka ito nagpakilala. "Aba bata, bunti ka na roon ah." Wika ng lalaki. "Oo nga Manong eh, mabuti na lang at dumating ka. Salamat po sa tulong kanina ha." Tugon ni Paco. "Walang anuman yon iho. Ikinagagala kong matulungan ng apo ni Ingo." "Kilala niyo ho yung lolo ko?" Tanong ni Paco. Kasalukuyan itong kinakapa ang katawan niya upang siguraduhin na wala itong saksak. "Aba oo bata. Matalik akong kaibigan ng Lolo Ingo mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Amador." Tugon nito. At saka nakipaggamay kay Paco. Tila natuwa naman ang binata nang malaman na kaibigan pala ito ng lolo. "Ako naman po si Paco. Panganay na apo po ni Lolo Ingo. Nga pala, ano ho palang ginagawa niyo dito sa amin? 10 oras na ho ng gabi." Tanong ni Paco. Napadaan lang ako iho. May dinalaw lang ako nakakilala sa kalapit na baryo. Sakto naman at nakita kong sinasaksakan ng lalaki kanina. Teka, malalim ba ang mga sugat mo?" Tugon ni Amador. Sabay tingin sa parte ng katawan ni Paco na nakita niyang sinaksak ng lalaki. Kumunot namang kagad ang noo ng matanda nang mapagtanto na wala itong natamong galos o sugat man lamang sa nangyari. Batid ni Paco ang nasa isip ni Amador na mga oras na yon. Bakas ang pagtataka sa mukha nito na hindi kalaunan ay nawala rin. "Wala kang natamong sugat. Ang ibig sabihin lang, sa'yo ipinamana ni Ingo ang kabal at kunat." Hindi makapaniwalang wika ni Amador kay Paco. Napatango naman ang binata bilang sagot sa katanungan nito. Kahit 10 oras na ng gabi, pinatuloy pa rin ni Paco sa kanilang tahanan si Amador. Nakilala naman ito ng kanyang amang si Edgar. Kaya naman nakampante siya na hindi ito masamang tao. Mabait si Amador. Mabilis na kapalagayan ng loob si Paco. Marami din itong kwento tungkol sa mga karanasan nila ni Lolo Ingo noong kabataan pa ng mga ito. Alam din ni Amador ang tungkol sa kabal at kunat na orasyon nito dahil sabay silang nag-aral noon ng orasyon na itinuro ng isang kakilalang albularyo. Bilang pagtanaw sa pagkakaibigan ni Lolo Ingo at ni Amador, nangako itong gagabayan si Paco sa paglinang sa lihim na karunungan. Sa nangyaring pagtatangka sa buhay ni Paco dahil sa orasyon, nagpa siya ang binatang sumangguni sa kaibigan na si Daniel, isang tattoo artist. "Ano ka mo, Paco? Sigurado ka na ba sa desisyon mo?" Tanong ni Daniel, habang isa-isang inilalabas mula sa bag ang mga gamit sa pagtatato. "Oo pare, mula nang atrasan to." Wika ni Paco sa kaibigan. Ang pagpapatato ng orasyon na kabal at kunat ang naging solusyon ni Daniel at Paco sa problema kung paano iingatan at itatago ang lihim na orasyon laban sa mga taong nagnanais na makuha ito.
Hindi naman yon ang unang beses na magpatato si Paco. Pang-anim na beses na niya ito. Ang bawat pagtusok ng maliliit na karayom ay baliwala na sa kanya na mga sandaling yon. Bukod sa sanay na ang katawan, dagdag na rin dito ang epekto ng kabal at kunat. Sa parting likod pinalagay ni Paco ang tato. Ang ibinurdang letra sa kanya, katulad din ng nakapaloob sa maliit na kwadernong itim ni Lolo Ingo. Ilang oras din ang lumipas at natapos na din sila. Oh, ayan. Tapos na. Tignan ko lang kung mananakaw pa sa'yo yan, Paco. Biro ni Daniel sa kaibigan, habang pinagmamasdan ang obra sa likod nito. Salamat sa tulong mo, Daniel, ha. Mabuti na lang at naisip natin to. Wika ni Paco. Para na rin sa kaligtasan mo yan at ng pamilya mo. Kaya kahit medyo nahirapan ako, ayos lang. Saka, kanina ko pa napapansin hindi pala Tagalog yung nakasulat dyan. Wika ni Daniel, sabay tingin sa kwaderno. Ayon ba? Ang sabi kasi ni Lolo Ingo, mga salitang Latin daw ang ginamit na lengguwahe sa orasyon. Nakabisa ko na nga yun kahit na hindi ko naman maintindihan. Tugon ni Paco. Nagtawanan lamang ang dalawa habang nag-uusap patungkol sa orasyon. Mapagkakatiwalaan si Daniel. Kaya naman hindi nag-alinlangan si Paco na sabihin ang sikreto sa matalik na kaibigan. Noon pa man, ito na ang kasangga niya sa lahat ng suliranin sa buhay. Maging kapag napapaaway ito. Nang makapagpahinga ay nagpa siya nang umuwi si Paco sa tahanan. Ngunit habang naglalakad pa uwi, may nakasalubong itong isang grupo ng mga kalalakihan. May dala ang mga ito na iba't ibang uri ng sandata, kagaya ng itak at balisong. Hey, ikaw si Paco, hindi ba? Sigaw ng isa sa mga lalaking kaharap ngayon ni Paco. Sumagot naman na matapang ang binata, sa kabila ng bahagyang takot na nararamdaman. Oo, ako nga. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Paco. Mabuti naman at nakita ka na namin. Apo ka ni Ka Ingo. Sigurado kaming sayo pinamana ang kabal at kunat. Kaya nasisiguro namin na sayo ang orasyon na kailangan namin. Muling wika ng lalaki. Natawa pa si Paco sa sinabi ng mga lalaki sa kanya. Anong sinasabi niyong orasyon? Wala na sa akin ang hinahanap niyo. Tugon ni Paco. Bago pa man umalis ng tahanan ni Daniel, nagpasya si Paco na ipatago ang itim na kwaderno sa kaibigan. Inutusan itong ibaon sa tagong lugar ang kwaderno, sa lugar kung saan hindi matutukoy ng kahit na sino. Ginawa niya ito upang maprotektahan ang sarili maging ang pamana ni Lolo Ingo. Kaya naman ngayon, tanging ang tattoo na lamang ang nagbubuklod sa kanya at sa kabal at kunat. Huwag mo na kaming linlangin, bata. Hindi kami naniniwala sa mga pinagsasasabi mo. Marami ka pang kakaining bigas bago mo kami maloko. Muling wika ng lalaki. Sino bang nagsabing niloloko ko kayo? Kahit patayin niyo pa ako ngayon, wala kayong makukuha sa akin. Tugon ni Paco. Nagngit-ngit sa inis ang mga kalalakihan dahil sa sinabi ni Paco.
Kaya naman bago pa ulit makapagsalita ang binata, inunahan na nila ito ng pag-atake. Ganun pa na ha? O sige, tignan natin kung hanggang saan ka bata. Wika ng lalaki. Naunang sumugod ang tatlong kalalakihan. Ang isa ay may tangan na itak habang ang dalawang lalaki naman may dala na maliit na punyal. Pinagtulungan ng tatlong lalaki si Paco. Pilit na umiiwas ang binata sa bawat wasiwas ng itak ng kaharap. Oy bata, ilabas mo na ang orasyon. Sigaw ng lalaki. Hindi nakaiwas si Paco sa sunod na ginawang pag-atake ng dalawang lalaki. Sabay nitong sinaksak ng punyal ang dalawang tagiliran ni Paco. Pare, nasaksak na namin. Patumbay niyo na. Wika ng lalaki. Dumaing ng bahagya si Paco ngunit makaraan lamang ang ilang segundo. Tumatawa lamang ito na parang walang nangyari. Nagtaka ang mga lalaki sa inasal ng binata. Mga hangal! Wika ni Paco. Nagawi ang paningin nila sa tagiliran nitong nasaksak ng kasamahan nila. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng mga ito nang makita ang puting damit ni Paco. Malinis at walang bakas ng ni isang patak ng dugo mula sa saksak na natamo. Punong! Mukhang tama nga ang hinala mo pare. Nasa kanya nga ang kabalat kunat ni Ingo. Hala sige, sagurin nyo hanggang sa makuha natin ang orasyon. Pag-uusap ng tatlong kalalakihan. Muling nakipagsagupaan ang mga kalalakihan kay Paco. Gamit lamang ang isang peraso ng arnis na palagi niyang daladala. Sinalag ni Paco lahat ng pagtatangka ng mga ito. Wala siyang sapat na armas upang masaktan ang mga lalaki. Kaya purong pag-iwas at pagsangga lamang ang ginawa niya. May mga pagkakataong nasusuntok at nasisipa niya ang kalaban. Dahilan ng pagkakatumba ng mga ito sa lupa. Sabay-sabay na sumusugod ang mga ito kay Paco kaya hindi na nakapalagpa ang binata. Inundayan siya ng saksak ng mga lalaki sa iba't ibang parte ng katawan. Halos hindi na makagalaw si Paco mula sa pagkakadamba sa kanya ng isa pang lalaki. Pakiramdam nito, hindi siya mamamatay sa saksak, kung hindi sa hirap na paghinga dahil may mabigat na nakadagan sa kanya. Unti-unti nang nangihina ito. Napapagod na sa ginagawang pagsaksak sa katawan niya na halos mahubara na rin. Dahil sa ginagawang paghahanap ng mga lalaki sa kasuotan sa sinasabing orasyon. Pare, wala nga dito. Wala akong nakikita ng anumang kwintas sa papel para sa orasyon. Wika ng isa sa kalalakihan. O ikaw, saan mo itinago yung kabalat kunat? Ha? Ibigay mo lang yun sa amin at mabubuhay ka pa. Wika ng isa pa sa kalalakihan. Umalis sa pagkakadagan ang lalaki kay Paco. Sinabi ko na sa inyo, wala nga sa akin yung kabalat kunat. Wika ni Paco. Wala sa'yo. Samantalang hindi ka nga tinatablan ng mga saksak namin. Tugon ng lalaki. Dumako ang tingin ng mga ito sa katawan ni Paco. Gulagulanit na ang katawan nito. Kaya kitang-kita ang balat nitong walang marka ng ni isang saksak na ginawa ng mga kalalakihan. Maniwala kayo sa akin. Wala nga sa akin yung orasyon ng kabalat. Naputol sa pagsasalita si Paco.
nang makita niyang papalapit si Amador. Hostage nito si Daniel. Nakatutok ang isang punyal sa leeg ng binata. Nagulat naman ang mga kalalakihan sa senaryo kaya naman nagkaroon ng oras si Paco upang makabangon at makatakas sa panggigipit sa kanya ng mga ito. Ngayon, pare-pareho silang nakatingin kay Amador at Daniel. Amador, anong ginagawa mo? Bakit mo hawak si Daniel? Tanong ni Paco habang nakaporma sa pag-atake kay Amador para iligtas ang kaibigan. Tingin mo ba, hindi ko malalaman ang mga balak ninyo? Paco, mabuti na lang at naabutan ko pa itong kaibigan mo na ibinabaon ng itim na kwadernong ito. Wika ni Amador. Sabay taas ng isang itim na kwaderno. Sa wakas, nasa kamay ko na ang orasyon ng kabalat kunat. Wika ni Amador. Hindi makapaniwala si Paco sa kanyang mga naririnig. Tila umakyat ang dugo nito sa ulo. Nagbunga na matinding galit at pagkasira ng tiwala. Traidor ka, Amador. Buong akala ko, kakampi kita dahil kaibigan ka ni Lolo Ingo. Mali pa lang nagtiwala ako sa'yo. Wika ni Paco. Uto-uto ka kasi. Sa totoo lang, matagal nang tapos ang pagkakaibigan namin ni Ingo. Mas pinaburan siya ni Maestro Marcial. Naturuan ng iba't ibang orasyon. Kahit na mahina siya, ako itong mas malakas at karapat-dapat sa orasyon. Pero nasayang lahat ng pagsasanay ko dahil siya ang pinili ni Maestro. Samantalang ako, wala kong natanggap ni isang orasyon dahil kinamkam na lahat ng Lolo Ingo mo. Pagsasalaysay ni Mang Amador. Pirming nakikinig lamang ang mga kalalakihan sa sinasabi nito. Nasa lalaki na ang focus ng kanilang grupo dahil hawak nito ang orasyon para sa kabalat kunat. Nang mga oras na yon, nag-iisip na ng paraan si Paco upang mailigtas ang kaibigan mula sa traidor na si Mang Amador. Isang maling kilos niya lamang ay maaaring tuluyan ni Amador si Daniel. Mabuting tao ang Lolo Ingo ko, Amador. Hindi hamak na mas karapat-dapat siya sa kabalat kunat kaysa sa'yo dahil masama ang budhi mo. Wika ni Paco. Aba, lapastangan ka. Sigaw ni Amador. Sabay tulak kay Daniel palayo sa kanya. At akmang susugod ito kay Paco. Ngunit natigilan ang matanda nang makitang nagtipon ang mga kalalakihan sa harapan niya. Mga 5 metro ang layo sa matanda. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Mang Amador. Ngunit pirming nakatayo lamang ang mga lalaki. Nakahanap ng pagkakataon si Paco upang lapitan si Daniel. Dinala nito sa gilid ang kaibigan na takot sa mga nangyayari. Matapos yon, nagmamadaling bumalik si Paco sa senaryo. Tama pala si Paco. Wala sa kanya ang orasyon dahil nasa iyo pala ang kabalat kunat. Ibigay mo yan sa amin kung ayaw mong masaktan. Wika ng isa sa kalalakihan. Tumawa naman ng malakas si Amador. Tila hindi natatakot sa sinabi ng lalaki. Napansin naman ni Paco na hawak pa rin ito ang itim na kwaderno. At para bang may inuusal na tanging ito lamang ang nakakarinig.
Alam ni Paco, isinasagawa na nito ang orasyon habang kaharap ang mga sangganong lalaki. Ilang segundo lamang ay muling humalakhak si Amador. Ala sige, patayin niyo ko kung kaya niyong sugatan ng balat ko. Nasa akin na ang orasyon ng kabalat kunat. Kaya naman hindi na e-epekto pa sa akin ang pagbabanta niyo. Mga hampas lupa. Mayabang na wika ni Amador. Habang nakabukas ang dalawang braso nitong inaanyayahan ang mga kalalakihang saktan siya. Amador, hindi mo alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Paco. Matalim lamang na tumingin si Amador sa kanya. Manahimik ka. O kayo, ano pang hinihintay niyo? Pagsasaksakin niyo na ako! Muling hamon ni Amador. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakapagpigil pa ang mga kalalakihan. Umatake na ito papunta kay Amador. Bukas palad nitong sinalubong ang mga lalaki. Hindi alintana ang nagbabadyang panganib. Para sa kabalat kunat! Sigaw ng lalaki. Sabay saksak kay Amador. Napatingin na ang matanda sa parte ng katawan nito na nasaksak. Saka ito bumaling ng tingin kay Paco. Nanlaki ang mga mata ni Amador. Nang makita niyang umisi si Paco sabay wagayway sa isang itim na kwaderno. Ang tunay na orasyon ng kabalat kunat. Papunta pa lamang kina Daniel noon si Paco. Batid nitong may taong nakasunod sa kanya at nagmamanman. Ilang araw niya na itong nararamdaman. Kaya naman bilang pag-iingat sa orasyon na pamana ni Lolo Ingo, isang plano ang nabuo ng magkaibigan na Daniel at Paco. Isa na rito ang ipatato ang orasyon at ang pangalawa, ang pagtatago sa itim na kwaderno ng kabalat kunat. Gumawa si Daniel ng isa pang itim na kwaderno na halos katulad ng orihinal. Ginaya nito ang mga simbolo roon. Ngunit iniba niya ang mga salitang nakasulat. Ibinili ni Paco sa kaibigan na ibaon ang peking orasyon. At hayaan yung makita ng taong nakamasid sa kanya. Habang ang orihinal naman ay itinago ni Paco sa loob ng sako na may laman ng mga palay. Hindi naman nasayang ang ginawa ng dalawa dahil nahuli nila si Amador na siyang traidor at ganid sa kapangyarihan. Walang hiyaga. Wika ni Amador. Bago ito sumuka ng dugo dahil sa mga natamong saksak sa iba't ibang parte ng katawan niya. Unti-unti itong napaluhod sa lupa habang patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa saksak sa katawan niya. Gumapang pa ito papunta sa harap ni Paco. Hinawakan ang dulo ng mga daliri nito sa paa. May sasabihin pa sana ito. Paalam, Amador. Yan lang ang nababagay sa tulad mong ganid sa buhay at kapangyarihan. Kailanman, hinding-hindi mo makukuha ang nag-iisang pamana sa akin ni Lolo Ingo. Wika ni Paco. Hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay si Amador. Puno ng saksak at sugat ang buong katawan nito. Naliligo na rin ito sa sarili nitong dugo. Hindi gumana ang orasyon dahil isang huwad ang nakuhang kwaderno ni Amador. Isang pekeng orasyon na tumapo sa sariling buhay.
Tila natakot naman ang mga kalalakihan sa nagawang krimen. Kaya naman nagunahan pa ang mga ito na tumakbo palayo sa lugar. Tinakpa ni Paco ng puting tela ang muka ni Amador. Saka ito bumalik sa tabi ng kaibigan upang tulungan ito. Maraming taon na rin ang lumipas at magpasa hanggang ngayon. Nananatili pa rin sa pangangalaga ni Paco ang orasyon ng kabalat kunat. Mula noon, hindi na rin siya ginambala ng kung sino man na may interes sa orasyon. At naging mapayapa ang buhay ni Paco, maging ng pamilya nito. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mark. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, makalipas ang 10 taon, natamasa na ni Mark ang kalayaang matagal nang inaasama. Nakasuhan ng salang pagpaslang si Mark noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Bagamat paulit-ulit niyang sinasabing siya ay walang sala, ang rason ay hindi naging sapat sa kapulisan upang maabsuelto sa kaso. Makalipas ang ilang taon, mabibigyang linaw na rin kung sino ba ang tunay na pumatay sa mag-ama niyang kapitbahay. 10 taon bago mangyari ang insidente sa kanilang bayan, naninirahan si Mark at ang kanyang ama. 2 araw bago ipagdiwang ang ika-18 kaarawan, kasama ng ama si Mark sa pagsasaka at yun ang pinagkukunan nila ng hanap buhay. 6 na taon na rin ang nakakalipas nang yumao ang ina. Ayon sa ama, pinatay ito ng isang elemento dahil hindi ito ang pinili. Ngunit hindi naniniwala ang mga kapitbahay maging si Mark. Naisip nila na maaaring ang ama ang pumatay dahil napakasiloso nito. Bagamat yon ang bali-balita sa kanila, wala namang sapat na dahilan o ebidensya upang madiin ang ama sa kaso. At isa pa, di hamak na mas malapit ang loob ni Mark sa ama. Kaya naman kung mawawala ito, maaaring hindi niya kayaning mamuhay ng mag-isa. Isang araw, habang nagpapala ng lupa sila Mark at ang ama, bigla silang napatigil nang matalsikan sila ng lupa. Uy! Pasensya na. Akala ko, merong naliligaw na hayop sa lupain namin. Kayo lang pala. Wika ng lalaki. Ngunit kitang-kita naman ang pang-asar sa boses nito. Matagal nang pinag-iinita nila Don at ama nitong si Mang Kulas. Sila Mark at ama nito. Ayon sa kwento ng ama, dating nanligaw din si Mang Kulas sa kanyang ina ngunit hindi ito pinili. Hindi matanggap ni Mang Kulas na pinili ng babaeng kanyang iniibig ang isang hamak na magsasaka lamang kumpara sa kanya na may-ari ng sakahan. Kaya simula noon, pinahihirapan na ni Mang Kulas at Don sina Mark at ama nito. Hindi sigurado ang binata kung bakit pati si Don nakikisali sa hidwaan ng kanilang ama at siya ay dinadamay pa. Ngunit naisip ni Mark na maaaring turo ito ng ama at nagaya lamang nito kung ano man ang pinapakita ni Mang Kulas. Ayos lang, tugon ni Mark habang nililinisan ang sarili. Bagamat hindi niya pinapatulan ang pangungutya nila Don at ama nito,
Nangangamba si Mark na balang araw ay hindi na siya makapagtimpe. Mabilis na lumipas ang araw at sa wakas, nakauwi na din ng tahanan sila Mark. Kahit nakakapagod ang trabaho at pinahihirapan pa sila, kailangan nilang kumita upang matustusan ang mga pangangailangan sa araw-araw. Anak, total sa susunod magiging 18 taong gulang ka na. Sa tingin ko dapat malaman mo na at mapakilala ko sa iyo ang aking mga kaibigan. Sila ang pwede nating puntahan kapag meron tayong problema. Wika ng ama. Nagtataka si Mark kung ano ang tinutukoy ng ama. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagkaroon na ito ng ideya. Yan na naman ba yung mga kapreng tinutukoy mo, tay? Na yung pumatay kay nanay? Tanong ni Mark. Tumango ang ama at hindi napigilan ng binata na mainis. Bagamat mahal niya ang ama, ang kwento tungkol sa ibang nilalang, hindi niya pinaniniwalaan lalo na't kahit kailan. Hindi siya nakakita o nakarinig man lamang ng kwento tungkol dito. Lumabas ng tahanan ang ama at sinundan niya ito. Kahit labag sa kalooban. Dahil sa dilim ng kapaligiran, hindi kagad namukha ni Mark ang kanilang kinaroroonan. Makalipas ang ilang minuto, tumigil sa paglalakad ang ama. Sa isang malaking puno ng akasya ay sinubukang umakyat ng tatay. Tay, ano ba yung ginagawa mo? Boba ka nga ho dyan. Baka mapano ka pa Wika ni Mark. Abay, ayos lang ako, anak. Huwag kang mag-alala dahil nandito naman ang kaibigan ko. Tugon ng ama. Hindi napigilan ni Mark mainis sa katigasan ng ulo ng ama. Nakaabang lamang siya sa ilalim ng puno kung sakaling magkamali ito ng tapak at mahulog. Handa siyang saluhin ng ama. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan itong nakaakyat. Napatras ang binata upang tignan ng mabuti ang kalagayan ng ama. Nagdaka kagad si Mark nang makitang lumulutang ang ama habang nakaupo. Napaatras na lamang ang binata nang tuluyan ng unti-unti niyang makita kung sino o ano ang inuupuan ng ama. Isang napakalaking nilalang na balot ng balahibo ang katawan. Hindi rin pangkaraniwan ang hugis at itsura ng muka. Napakalaki ng kamay at paa at napakahaba din ng buhok. Kagad napatakip ng ilong si Mark nang maamoy niya ang tapang ng usok ng tabako. Hindi makapaniwala ang binata sa nakikita. Buong akala niya, katang-isip lamang ito ng ama, ngunit ngayon ay naniniwala na siya na meron ngang kapre sa kanilang bayan. Noong una ay natakot si Mark, ngunit kalaunan gumaan ang loob niya sa nilalang. Napag-alaman ni Mark na napakabihira lamang makipagkaibigan ng isang kapre. Malalaman mo na nakuha mo ang loob nito kapag nakikita mo na siya. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-usap, napag-isipan ng mag-ama na umuwi na, lalo na't lumalalim na ang gabi. Habang naglalakbay pa uwi, biglang may naalala si Mark. Tay, hindi po ako makapaniwala na totoo pala yung mga kapre. Pasensya ka na, tay, at matagal na kitang hindi pinapaniwalaan. Pero teka,
Bakit po kailangan pang tumuntong ako sa wastong edad? Para makilala ko sila. Kung matagal mo na silang pinakilala sa akin, di sana, matagal na tayong tinigilan nila Don at Mangkulas. Wika ni Mark. Ngunit kagad namang pinaliwanag ng ama na hindi paghihigante o pang-aabuso ng kapangyarihan ang nais niyang mamana ng anak. Nais niyang maging pasensyoso ito at ang tulong ng isang kaibigang kapre ay dapat gamitin lamang kung matindi na talaga ang pangangailangan. Kagad itong naunawaan ni Mark. Sumang-ayon sa pasya ng ama na mabuting at hindi kagad nito pinakilala ang kapre sa kanya. Nang malapit na silang makauwi, merong biglang naalala si Mark. Tay, ilang kapre po ba yung naninirahan dito sa bayan natin? Tanong ng binata. Sa pagkakaalam ko nag-iisa lang siya. Siya lang naman ang kapring nakilala ko. Tugon ng ama. Kung ganun, di siya ba yung tinutukoy mong pumatay kay nanay? Muling tanong ni Mark. Biglang huminto sa paglalakad ang ama. Bagay na ipinagtaka ng binata. Magsasalita sana muli ito upang tanungin kung anong problema, ngunit nakarinig siya ng ingay. Tila dalawang tao ang papalapit sa kanilang direksyon. Bagamat hindi pa nila ito nakikita, nahahalata kagad ni Mark na tila nakainom ang mga ito. Nag-iingay ang dalawang lalaking papalapit sa kanilang direksyon. Hindi na sana nila ito bibigyan ng masyadong pansin. Ngunit nang makita nilang nagwawala ang mga ito at sinisira ang kapaligiran, may daladalang itak ang mga ito at tila nagsisigawan sa daan, kaya naman dahan-dahan nila itong iniwasan. Lalo silang nangamba nang makita kung sino ang mga ito. Yun pala ang mag-amang Don at Mangkulas. Bagamat nag-ingat naman sila Mark, napansin pa rin sila ng mag-ama. Tinawag sila ng mga ito. Sinubukan nila silang iwasan, lalo na't bukod sa lasing ang mga ito, mainit din ang dugo nila sa kanila. Ngunit kahit anong iwas at pagpapakumbaba ang gawin nila Mark, hindi pa rin natigil sa panlalait at pangungutya ang mag-ama. Hindi na napigilan ng binata ang sarili nang biglang sabihin ni Mangkulas na sana siya na lamang ang namatay, hindi ang ina nito. Kagad sinuntok ng binata ang matanda. Doon na nagkarambulan. Sa pakikipagbakbakan, ibinuhos ni Mark lahat ng sama ng loob na kinikimkim sa loob ng ilang taong pagpapahirap ng mag-amang yun sa kanila. Dahil sa pambubugbog ni Mark kay Mangkulas, kagad kinuha ni Don ang itak. Tinaga niya ang binata. Ngunit bago pa siya madaplisan, kagad itong hinarang ng ama. Laking gulat ni Mark nang biglang humandusay ang ama sa lupa. Kagad niyang ginising ang ama. Sinusuri ang natamong sugat nito. Ngunit wala pang isang minuto, kagad nang nakatayo si Mangkulas. Dali-daling kinuha ng matanda ang itak kay Don at papatayin na sana niya si Mark. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang sinaksak ni Mangkulas ang anak niyang si Don. Tatlo silang nagulat sa ginawa ng matanda. Base sa ekspresyon at panginginig ng kamay ni Mangkulas, masasabing hindi niya yon sinasadyang gawin.
Umandusay sa lupa ang anak at naiyak na lamang si Mang Kulas. Dahil sa galit, tatapusin na rin sana niya si Mark ng tuluyan. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, sinaksak niya ang kanyang sarili. Ilang beses tinaga ni Mang Kulas ang itak sa dibdib hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng buhay. Natulala na lamang si Mark sa nasaksihan hanggang sa unti-unting sumikat ang araw. Hindi kumibo o nakapagsalita ang binata. Pakalipas ang ilang oras, kinuha na niya ang itak at plano sanang tapusin ang sariling buhay. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin ngayong wala na ang ama. Bagamat gusto na niyang wakasan ang buhay, hindi niya ito magawa dahil alam niyang kasalanan sa Diyos ang pagkitil ng buhay ng iba, lalo na ang pagtapos ng sariling buhay. Ibinaba niya ang itak. Nagulat ito nang makarinig ng sigaw. Isang babaeng kapitbahay ang nakakita kay Mark kung saan ibinaba nito ang itak. Kagad nagtawag ng tulong ang babae. At kahit hindi niya nakita ang buong pangyayari, base sa kanyang salaysay at nadatnan, ipinapakita ng mga ebidensya na si Mark ang may sala sa pagpatay sa kanilang tatlo. Kahit anong pagpapaliwanag ng binata, hindi ito pinaniwalaan ng mga residente sa bayan. Ang kwento niya tungkol sa kapre, nagdulot lamang ng tsismis at masamang sabi-sabi. Hala nako, grabe naman yang pamilyang yan. Nung una, pinatay yung nanay ng tatay niya. Tapos ngayon naman, yung anak naman, pinatay din yung tatay at hindi pa nakontento ha? Nagsama pa ng dalawang kapitbahay. Tapos ngayon, ibibintang niya sa kapre. Wika ng isa sa tsismosang kapitbahay. Naku, oo nga. Pero ang pinagkaiba nila, yung anak may ebidensya laban sa kanya na siya nga talaga ang pumatay sa kanila. Bahala na ang Diyos magparusa sa masasamang taong katulad niya. Mabuti na lang nakulong na siya para bawasalot sa lipunan. Tugon ng isa pa. Nagpatuloy pa ang mga pagchismis ng mga kapitbahay. Ngunit hindi na niya narinig ang mga ito dahil kinuha na siya ng kapulisan. Habang nasa sasakyan, napapaisip si Mark na ganito pala kasakit ang naranasan ng ama matapos siyang mamatayan ng mahal sa buhay, ay siya patong mapagbibintangan ng iba. Hindi nagpaliwanag pa si Mark dahil kahit anong sabihin naman niya, alam nitong walang maniniwala sa kanya. Ginawa na lamang ng binata ang makakaya sa kulungan. Sinubukan niyang kaibiganin ang ilang preso doon. Ngunit hindi lahat ay magugustuhan ka. Hindi naging madali ang buhay sa kulungan. Lalo na't alam mo sa sarili mong wala kang sala. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, Diyos lamang ang naging sandalan ni Mark upang kayanin ang hirap ng buhay. Alam ng binatang wala pa ring maniniwala sa kanyang kwento. Kahit ilahad niya ito ngayon. Ngunit sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya, kahit papano, gagaan ang kanyang kalooban. Matapos ang 10 taong pagkakakulong sa kanya, kagad siyang bumalik sa bayang kinalakihan
Laking pasasalamat ni Mark. Nabuo pa ang tahanan at hindi nawala ang kagamitan. Tila merong nagbabantay ng kanilang tahanan. Hanggang sa isang gabi, naisipan ni Mark na hanapin ang puno kung saan niya unang beses na nakita ang kapre. Inabot siya ng ilang oras. Ngunit kalaunan, natagpuan din niya ito. Hindi napigilan ni Mark na umiyak dahil sa kanyang sinapit. Nagbayad ito sa kasalanang hindi niya nagawa at mag-isa na lamang siya sa buhay. Bahagyang napawi ang luha ni Mark nang magpakita ang kapre sa kanya. Ang dami niyang gustong itanong, ngunit paghihinagpis lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang oras, gumaan na ang kanyang pakiramdam. Naitanong na ni Mark sa nilalang ang mga nais niyang malaman. Napag-alaman ng binata, ang kapre nga ang tumulong sa kanya ng gabing yon. Ginamitan niya ng orasyon si Mang Kulas, ngunit nang mapagbintangan siya ng kapitbahay, wala nang nagawa pa ang nilalang. Humingi ito ng paumanhin sa dekadang nawala sa binata. Kahit ganun pa man yung nangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil niligtas mo ang buhay ko. May isa lang sana akong gustong malaman pa. Kilala mo ba kung sino yung pumatay sa nanay ko? Tanong ni Mark. Anong ibig mong sabihin? Ako lang naman ang nag-iisang kapre dito sa bayan. At kahit kailanman, hindi ako nakapatay ng isang babae. Tugon ng nilalang. Halo-halo ang naramdaman ni Mark na mga sandaling yon. Nang matuklasan na maaari palang tunay ang bali-balita na ang ama ang pumatay sa ina. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.